Okay, real talk po. Alam niyo po ba karamihan po ng mga nagti-TikTok gumagamit ng filter? That's why when they show up their final result of the video, it will appear like someone na kaaya-aya sa paningin, sa mata. Kaya yung iba parang syempre makaka-captivate doon, makaka-capture nila yung attention ng mga target viewers, then they're going to click the video and right after what? Ano mangyayari? Yun, pwedeng pagkakitaan, di ba? Pero mas malalim na tawag dito, mas malalim na meaning, ito pong mga taong mostly nasa TikTok, mga nag-aanong ganyan, mostly sila po yung mga walang confidence sa sarili. Sometimes, we tend to think na, oh, may mga ano to, parang maraming followers, ganun-ganon. Pero ito po, personal ano ko po ito ha, personal experience ko po to. Meron po kaming kakilala. Kakilala naman po namin to, pero siya po ay very popular sa dito po sa social media. Oo, especially dito sa Manila Cycle, no. Ano siya, good looking siya rito sa TikTok. At siya po ay makikita po natin na popular din naman, especially sa kanyang university na pinapasukan. No naming names po tayo dito. Dito po sa kilala po siya. Pero kasi ito po ay family friend po namin sila. So for a long period of time, ang sabi ko, matagal ko nakikita si paring paring ganito, ganyan. So pero one time accidentally nagkita kami along yung mga cousins namin na dito sa isang mall. Ako'y nagulat sapagkat he just posted a video of his na gwapong-gwapo, no, dun sa TikTok. And then upon seeing him personally, ito po wala po tayong anything dito. Sasabihin ko lang po ito, may katabaan pala siya. Oo, at saka yes, nandun na po ako, maputi po talaga siya, pero hindi makinis yung face niya. Hindi po ako nang bubuli, sinasabi ko lang po ito dahil kailangan naman po dito sa ating lesson ngayong gabi, dito sa ating message. Yes, so I can say taliwas doon sa nandito. Tapos nung nakita niya na tinitignan siya ng pinsan ko na isa, oo, nakapilter lang ako, alam ko yun, kanya. Inamin niya. Then sabi ko naman sa sarili ko, wow, feeling ko, galing artistahin to, nakita ko. And then halos kalahati ko lang pala siya sa height. Hindi siya lumaki. Oo, na pag-iwanan siya ng height, So, yun lang po naman sinasabi ko sa inyo. So, why? Nambubuli po ba ako? Of course not. Family friend po namin to. Mahal po namin itong mga taong ito. Malalapit po sa amin. Pero, sabi ko, there's something really odd sa mga ganyang kalakaran. Sapagkat kapag ang mukha mo pala isinalang mo sa filter, magiging 360 degrees na hindi na ikaw yung lalabas doon. That's not you. Sinubukan ko po sa akin, ako, ang kulay ko po talaga, syempre, medyo hindi ako maputi, hindi rin ako maitim. Ako nalilito nga sa kulay ko sa totoo lang po. Opo. Pero ito palang ganitong kulay ko, itong itsura ko pala, pag pinilter, talagang grabe. Super artistahin pala talaga. Oo, kaya sabi ko, I'd rather put my real picture na binili ng dugo ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. O yan, pasok na po tayo sa topic natin. Pamagat ng topic natin ngayong gabi, you are unique because Jesus made you like that. Again, the title, you are unique because Jesus made you like that. Alam po ninyo, ang mundo talagang tumitingin sa itsura. Okay? Masaklap na katotohanan, tumitingin sa itsura, tumitingin sa estado sa buhay. Isipin po ninyo, may parable si Jesus, alam niyo po ba? Sabi niya, merong isang tao, di ba, na yung iba pinipili yung mga seats, yung mga upuan sa harapan, di ba? Sabi niya, wag mong pipiliin yung pinakaupuan sa harapan kasi pag dumating doon yung talagang yes, di ba? Paaalisin ka, din mapapahiya ka. Ibig sabihin ng mga tao ngayon,
Gusto nila, laging sa harapan sila, laging sila nasa front. Kaya gumagawa ng lahat ng paraan to the point na maski yung mga itsura nila, babaguhin nila. Nakalimutan nila, bawat isa po sa atin, unique. Okay. Another thing na pwede nating idagdag dito. Okay. Si Zaccheo, hindi ba isa siyang maliit na tao? Isa siyang maliit na tao. Na wala siyang kumpiyansa na makikita niya ang Panginoon. No? Pero ano nangyari? Umakyat siya sa puno. Nag-effort siya umakyat sa puno. Pero si Jesus Christ tumapat sa kanya at sabi, halika na rito. Baba ka Zaccheo at tayo ay at ako ay tutuloy sa bahay mo. Diba? Wala siyang confidence dun sa height niya kasi maliit siya. So another kapintasan na naman yon. Diba? Yan na makikita natin sa Bible na mayroong mga defects. Maliit. Diba? Maliit. Actually, si Zaccheo pwede mo siyang i-level na unano. Pero hindi pa naman daw, sabi ng mga ilang Bible scholars, you cannot level him as unano. Pero almost unano na siya sa liit niya. Okay. So, ayan po. Tapos, ang kulay, especially sa mga panahon natin ngayon, ang kulay talagang yan po ay nakakalungkot na pag maitim ang kulay mo, parang hindi ka pinapansin. Parang you are inferior. Parang gano'n. Pero alam po ninyo, marami na rin po akong praise the Lord dahil ngayon po ang panahon natin ngayon, marami na rin pong Kristiyano ang namumulat. Hindi na po nila tinitignan yung kanilang itsura, yung kulay nila. Ang tinitignan nila kung sino sila kay Christ. Opo. Kasi meron po kaming kaibigan na pastor, hindi po talaga siya maputi. Okay? At ang ilong niya hindi rin po matangos. Pag nakita mo siya, talagang iba, pwede siyang gawing cause of fun, di ba? Pero umiiyak siya sa testimony niya kasi hindi ako lumaking masaya. Sabi niya kasi binubuli ako lagi dahil sa itsura ko. Then, pati kami na luha sa kanyang testimony until nagpatawa siyang bigla. Lahat ng kapangitan kong yun, ginamit ng Panginoon. Kaya tawa lang kami. Pastor, paano mo nasabi? Ako, siyempre, yung kapangitan kong yun, tinurn niya sa kanyang glory. Sabi niya. Hindi ko mapaliwanag, sabi niya, pero it turned out to be something very great in my life. Dahil sa itsura ko, kanya madali akong matandaan ng mga Bible study ko. Diba? Hindi nila ako nakakalimutan dahil sa kulay ko. Ayun ang sinabi niya. So, medyo nagpapatawa siya, pero alam po ninyo, totoo po yun. Yung mga kahinaan natin na ganyan, gagamitin yan ni Lord balang araw. Jesus will use that for His glory. You don't know yet, as of the moment, yeah? But there will come a time, you will just realize, just like this pastor I'm talking to you, I was talking to you about, ganyan nung nangyari sa kanya. Siya po ay tawag dito, kasi nung nagpunta kami ng Singapore, siya po talaga ay nagpekwento tungkol dyan, nagte-testimony siya. Sabi niya, ganun pa man, sabi niya, nandun pa rin yung mga papait na alaala, hurtful words na sinabi sa akin, hindi mawawala yun. Pero kanya, sa totoo lang, kanya, tinitignan ko, ito, makinig po kayo mabuti, importante yung sinabi niya. Kung titignan ko yung itsura ko, kanya, makinig po mabuti, importante po to, dito ako namulat Kung titignan ko kung ano yung itsura ko, kung titignan ko kung anong klaseng pamilya meron ako, manliliit ako sa sarili ko, sabi niya. Pero kung titignan ko kung sino ako kay Kristo, kanya, 360 degrees, ibang klase ang pakiramdam ko to the highest level. Alam niyo po ba yung kwento ng bata na Aprikano? Siya po ay parang meron silang sa camp ito parang something like that, parang nagkaroon ng parang campus, yung mga bata, yung mga estudyante, sila ay parang yung parang youth camp nila, pero hindi naman, walang kinalaman sa religion pero siya, parang sa, kuwan na mga pupil lang, mga bata. Kwento lang ito ng pastor namin dati. Yung bata, siya, maitim. Okay, siya po ay African nga po, black po yata siya. Black ang kanyang kulay. Pero yung mga kasama niya mga puti. Kaya lahat po ng doon, ng participants, doon kakanta, iso-showcase yung mga talents.
'Di ba? O lahat, karamihan maputi, mga maputi, hindi sila pinagtatawanan, gano'n. And then, turn na nitong batang maitim. Yung bata po yung 6 years old, tumayo siya. Tawanan yung mga tao dahil kakaiba yung kanyang itsura. Tandaan po nyo, doon sa old America, yung panahon dati ng Amerika, may discrimination po. May racism, hindi ba nung dati, nung araw. So ito po nangyari po nung panahon yan. Okay? Wala pa yung pagkakapantay-pantay na meron tayo ngayon. No? Iba yung panahon yan. Pero maganda itong kwentong ito sapagkat nung tumayo yung bata, nagtatawanan yung mga tao. Yung bata po umiyak dahil hindi niya kinaya. Pero may nasambit siya na nagpatigil sa lahat. Alam niyo sabi ng bata, Jesus loves me. Jesus loves me. Jesus loves me. At kinanta niya yung awaiting Jesus loves me. Jesus loves me. Jesus loves me. Hanggang hindi na malayo ng ibang teacher, yung mga batang iba, umiiyak na. May something dun sa bata na ginamit ng Panginoon. Jesus loves me. Kumbaga, sinasabi ng bata, maski pinagtatawanan niyo ako, okay lang. Jesus loves me. Very powerful. Ako, naiyak kami nung ito ay kwento ng pastor sa sharing namin dati. Marami pa yan. Basta yung katagang Jesus loves me, it's a very powerful one. Okay? Kung kayo ay nanliliit na down sa inyong mga sarili, lagi niyong sasabihin yung sinabi ng bata, Jesus loves me no matter what. Gabi na po, so good night.